ang mata mo, lumalabo din yan. Saan pa kayo na-stress? Pag walang pera, inaasam ko, yun yung una yung sasabihin eh. Pag wala kang pera, di ba? Hindi ka lang may stress. Mabaliw-baliw ka pag wala kang pera. Totoo po yan. Ailment, kapag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, lalong-lalo na kung ang karamdaman mo ay may kinalaman sa circulation. Meron kang diabetes, nakabalita na ba kayo or meron ba kayong kakilala na nabulag dahil sa diabetes niya? Diba? Karamdaman, hypertension, cancer. Yung mga yan nakakapagpabulag, nakakapanlabo ng vision. Aging, yung pagtanda. Alam nyo ba na kasabay ng pagtanda, sa pagtanda natin, sumasabay din yung paglabo ng vision. Kaya kung nung bata pa na tayo, pinakain tayo ng magulang natin at tayo ay ginusto natin kumain ng mga kalabasa, mga ganyan. Pagtanda natin, yung pagsabay natin sa pagtanda, malinaw pa rin ang vision natin. Tingnan niyo yung mga taga-probinsya, yung mga nasa bundok. Di ba, pag pupunta kayo sa probinsya, yung mga matatanda, nakikita niyo yung karayom, yung sinulid, sinusuot pa nila yun sa butas ng karayom. Kaya pa nilang magtahi. O sino sa inyo ang nakakapagsiksik pa ng sinulid sa butas ng karayom? Pag malaki ang butas ng karayom, pwede. Pero kapag yung standard size ng butas ng karayom, ang hirap, di ba? O nakikita ko ang nagtataas lang ng kamay ay mga bata pa. Pero yung mga may edad na, hindi na nagtataas ng kamay kasi hindi na kaya. Ako hindi ko na po talaga kaya yun. Yung paglalagay ng sinulid sa butas ng karayom, hindi ko na po talaga kakayanin yun. And also, genetic disorder. Nakabalita ba kayo ng mga ipinapanganak may katarata na? Bagong silang na baby, meron ng glaucoma. Nangyayari po talaga yun. Digital devices. Ayan. Sino sa inyo yung walang cellphone? Taas ang kamay. Sayang, mamimigay pa naman ako ng cellphone mamaya eh. Puro na pala kayo may cellphone eh. So hindi ko na pala ipamimigay yung cellphone na dala-dala ko. Namili pa naman ako ng cellphone kanina. So lahat kayo may cellphone. Ha? Wala kayong cellphone. Sa panaginip nyo siguro wala kayong yan. Sino sa inyo yung nakalaya sa bahay tapos naalala na iwan ng cellphone, binabalikan pa? O, di ba? Di totoo yan. Yung isang hakbang mo na lang. Andun ka na, nakarating ka na sa pupuntan mo, tapos pagkapako na cellphone, wala. Di ba umuwi ka pa dali-dali, tapos kinukuha mo pa yung cellphone mo sa bahay? Di ba ganun ka-importante ang cellphone sa atin? Sana, yung nakikita natin na importansya ng gadgets natin, ganun din sana or much pa ang pagtingin natin sa importance ng pag-aalaga ng mata natin. Ginagastusan natin yung pagbili ng cellphone, pagka mahal-mahal, pero magkano yung iron spec 8 ay ang mahal. Pero pag nakita mo yung cellphone niya, worth 50,000. Kaya niyang bumili ng sisira sa mata niya, pero hindi niya afford bumili ng magpuprotekta sa mata niya. That's the irony. Tama ba yung sinasabi ko? Tama, di ba? Tinamaan ba kayo doon? Also, baka hindi niyo alam, even yung pagsusuot ng salamin na merong grado ay meron ding effect sa mata. Hindi niyo pa napapansin. Ito, gumawa kayo ng experiment. Yung salamin mo na degrado, isuot mo. Okay? And then, tanggalin mo siya. Pagkatanggal mo ng salamin mo na degrado, ano ang nararamdaman mo sa mata mo at saka sa ulo mo? Masakit. Masakit. Sobrang masakit. Alam ko yan. Bakit ko sinasabi yan? Dahil bago po dumating si Iron Spec sa buhay ko, ako po ay nagsasalamin na ang grado ay 250.
napakataas, 100. Buti na lang, dumating si Ion Spec sa Pilipinas. Kaya yung 250, hindi na siya lumala, hindi na umakyat. Pero alam niyo kung anong nangyari? For 5 months, sinuot ko si Ion Spec. Yung 250 na grado ng mata ko went down to 200. O, di ba? Sino magpapaliwanag nun na doktor? Paano nangyari? Eh pag pumupunta ako sa optometrist, lagi lang sinasabi sa akin, magpapalit tayo ng salamin mo ha, kasi tumaas ang grado ng mata mo. Okay po, Dok. Wala ka naman choice, di ba? Ipapalitan yung grado ng salamin mo. Dating 75, tapos tumaas, naging 100, tapos 125. Sumunod na taon, 150. Sumunod na taon, 200 na. Sumunod na taon, 250. Before you knew it, 1,000 na ang grado ng mata mo. Pero pag pumupunta ka kay Doc, lagi lang niyang sinasabi, magpapalit tayo ng grado ng salamin mo kasi magpapalit tayo ng lens ng salamin mo kasi tumaas yung grado ng mata mo. Di ba wala naman tayong magawa kung hindi, yes, Doc. Magkano po, Doc? Bayad ka naman. Diba? Pero alam po ninyo, first experience, yung nagsuot ako ng Ion Spec na bumaba yung grado ng mata ko, kaya ang saya-saya ko. Pinapalakpakan yun, ba't tahimik kayo? Masyado kayong na-engage dun sa sinasabi ko eh. And then, dahil napakaganda ng resulta ng pagsusot ko sa Ion Spec, tinuloy-tuloy ko yung paggamit. Plus 5 more months. Ito nakakagulat. Nung pumunta ako sa optometrist, yung 200 naging 150 na lang. Diba? Saan ka naman makakuha ng ganong experience? Anong salamin ang isusuot mo para bumaba yung grado ng mata mo? By the way, yung sinasabi kong experience ko yun ha. Hindi ko sinasabi na lahat ng magsusuot kay Ion Spec bababa ang grado ng mata niya. Sinasabi ko po ay akin, kwento ko yun. Ngayon, dahil maganda yung resulta ng pagsusot ko ng Ion Spec, sa tingin nyo, ititigil ko pagsusuot? Hindi. Alam niyo po anong ginawa ko? Nagkwento pa ako ng nagkwento. Lahat ng kakilala kong may problema sa mata, kinuwentuhan ko lahat. Kayo yung pruweba, pati kayo nakwentuhan, kaya nga kayo nandito eh. Diba? O anong ginawa nyo nung after nyo magsuot ng Ion Spec? Diba nagkwento din kayo? So yun ang pruweba na hindi ako nagsisinungaling. Kasi kayo nagkukwento na din kayo. Kasi napakaganda po talaga ng produkto. So with all the facts presented, yung mga sinabi ko mula nung umpisa, ano yung mahalaga, ano yung natatakot ka mawala sa'yo, ano yung mga dahilan, ano yung mga mangyayari kung nawalan ka ng vision, and ano yung mga pwedeng manakit sa mata mo. With all those facts, can you tell if caring for your eyes can be included at the top of your priority? Dati ang priority mo lang, bumili ng damit, bumili ng LV bag, lumang base, LV. Or priority mo, bumili ng kotse, ng bahay, ng gamit sa bahay, ng alahas, di ba? Kung pwede mo na bang sabihin ngayon na isasama mo sa listahan, number 1 sa listahan mo, yung pangangalaga sa vision? Of course, dapat number 1 yan sa listahan natin. So, can you now see the urgency of protecting your eye? Yes, because kung may sakit ang mata niyo, tas wala pa kayong gagawin, doon kayo sa nakakatakot na pwedeng nangyari sa inyo. Pagkabulag. Yan ang magiging ending po ninyo. Buti na lang. Buti na lang meron isang Dr. Soon. Tayo. Na nakaisip, naka-invento ng eyewear na to, kakaibang eyewear. Si Dr. Soon, siya po ay isang Doctor of Biotechnology. Ang mga biotechnologists, ang ginagawa nila, nagde-design sila ng mga devices na makaka-improve or makakatulong. Either ito ay agriculture, medicine pa yan, kahit na anong field. Yan yung kanilang expertise. So si Dr. Soon,
ang pinagtuunan niya ng pansin ay paggawa ng isang eyewear na kakaiba. Bakit? Kasi na-realize niya yung issue sa mata. Palala ng palala ng palala ng palala. Di ba nakita niyo naman doon sa data na pinakita ko kanina, di ba? Kung gaano kabilis dumami ang mga nabubulag at nagkakaproblema sa mata. And latest na pakinggan ko or napanood ko sa isang video na naaalarma na ang Department of Health natin sa Pilipinas. Dahil napapansin nila yung mga nagkakaproblema ng mata, pabata ng pabata ng pabata ng pabata. 5 years old, 700 ang grado ng mata. Hindi pa ba tayo maalarma? Eh kung anak mo yun, hindi ka ba maalarma? Tapos wala kang gagawin? Alam niyo ba kung magkano ang paayos ng mata? Surgery, magkano sa tingin niyo? Nagkakahalaga yan ng 25,000, 60,000, 200,000, depende yan sa issue ng mata mo at depende kung kanino mo pa yan ipapaayos. So para maiwasan po natin yung ganitong mga cases, kailangan yung sinasabi ko today, i-process po ninyo para maiwasan natin yung issue sa mata na po pwedeng mag-lead to blindness. So eto na po ngayon yung ating mga finished product. So ito na yung ating iron spec with all the designs. So meron tayong iron spec na nagkakahalaga ng 8,400 at meron din tayong iron spec na nagkakahalaga ng 4,200 pesos. Sino po magsasabing mahal? Oy, walang nagsabing mahal. Naintindihan mo na rin, hindi pala siya mahal. Bigyan mo Ito, ito.